At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang sumiklab kahapon matapos ang desisyon ng Korte Suprema ukol sa controversial na issue ng forced resignation ni President Coutinho Norte Jr. Ayon sa Korte Suprema, inaprubahan nila ang aplikasyon ng isang grupo ng mga mamamayan na nag-aakusa na ang Pangulo ay hindi karapat-dapat magpatuloy sa kanyang posisyon. Sa kabila ng mga kritisismo at pangamba ng ilan, isang bagong kabanata ang nagbukas para sa bansa. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, tinanggap nila ang mga argumento na ipinasa ng grupo ng mga petitioner na nagtaguyod na ang mga paratang laban kay PBBM ay may basihang legal. Kasama sa mga reklamong umano'y hindi pagsunod sa mga pangakong noong kampanya, pati na rin ang mga aligasyon ng hindi pagpapakita ng transparency sa mga desisyon ng gobyerno. Sa pamamagitan ng hatol na ito, itinuturing nilang deserve na ang hakbang na pag-resign ni PBBM mula sa posisyon ng Pangulo. Dahil sa mabilis na pagpapasya ng Korte Suprema, nagkaroon ng magkahalong reaksyon mula sa mga mamamayan. Ang ilan ay nagdiwang na nagsasabing ito ay isang hakbang patungo sa tamang direksyon para sa bansa. May mga nagsasabing panahon na upang baguhin ang liderato ng Pilipinas, habang ang iba naman ay nagpapayag ng pangamba na ang pagkakatalaga ng isang bagong leader ay magdudulot ng hindi pagkakasunduan at gulo sa bansa. Isang malaking tanong ang pumangon. Kung magre-resign nga si PBBM, sino ang papalit? Ang mga pangalan ng mga opisyal sa gobyerno ay lumutang, ngunit ang pinakamalakas sa espekulasyon ngayon ay ang posibleng pagpalit ng papel ni Vice Presidente Sara Duterte bilang bagong Pangulo. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng isang bagong leader ay maaaring magdala ng mga bagong pananaw at pulisiya sa bansa, ngunit may mga nag-aalala rin sa mga epekto ng biglaang pagbabago ng administrasyon. Ang mga susunod na araw ay tiyak na magiging makulay at puno ng katanungan para sa mga mamamayan ng Pilipinas. Ang magiging hakbang ng gobyerno at mga bagong liderato ay malaki ang epekto sa hinaharap ng ating bansa. Sa ngayon, ang mga Pilipino ay nananatiling nagmamasid, umaasa na ang mga desisyong ito ay magdudulot ng pagbabago at kaayusan sa ating bansa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Natatanging hakbang ng Supreme Court na nagpapakita na hindi maganda ang pamamalakad sa Bucor na yun. So, may proposal ang Supreme Court, yung tinatawag nila na passage of continuing writ of kalayaan. Kasi nakikita po ang Supreme Court na kawawa ang ating mga preso. Hindi na-observe ang kanilang human rights. Okay? So, i-explain ko. Ito, sa Manila Bulletin News, Bucor opposes Supreme Court's plan for writ of kalayaan to address prison congestion and substandard facilities. Ang problema is grabing siksikan sa mga preso. Then ano pa? Lumang-luma ng facilities, walang sapat, tubig, yung mga basic necessities. Wala na, para nang hindi tao ang mga preso ngayon. Kahit nagkasala sila, ba't tao pa? Wala na. Mula nung umupo itong si General Katapang, nag-deteriorate na ang kondisyon sa mga prisuhan. Yan po ang legacy ni Secretary Boying at ni General Katapang. Kaya ito, last year pa ito nagsimula na plano ng Supreme Court na magkaroon ng continuing order ng writ of kalikasan. Writ of kalayaan. Ano po ang writ of kalayaan? Ito po isang summon with a force of a court order. Address sa mga custodian, ibig sabihin yung taga-BGMP ba o taga-Bucor, demanding that a prisoner be taken before the court
and that the custodian present proof of authority allowing the court to determine whether the prisoner ay being treated well or na-observe pa ang kanyang iba. Kasi lumalabas na ang dami ng kapalpakan na nangyayari sa Bucor. Okay. So ito yung mayroon tayo sa Supreme Court Committee on Human Rights, chaired by Associate Justice Marivic Leonen. By the way, kababayan ko ito, Leonen, kababayan ko sa Bangar, La Union. Okay? So, ito, based on the proposed writ of kalayaan, magkakaroon ng continuing order that those in charge of the custody of the person deprived of liberty to comply with the court sanction plan to rectify or improve the substandard or inadequate condition of prison facilities within a reasonable time. If not met, an order will be issued for the release of the PDL either through bail, recognizance, or provision following the order of precedence until the facility have been brought to a human level. Ito, explain ko kay English yun. Grabe na ang kondisyon ng mga prisuhan. It's not fit for a human anymore. May napapanood ako na sa YouTube ba o Netflix ba yun? Yung mga prisuhan sa ibang bansa. Ito pinaka-the best. Norway. Wow! Ang malilinis, kompleto. Tapos, nire-respeto yung mga priso. Kaya mga preso, paglabas sa prisuhan sa Norway, talagang nagkakaroon ng reform person na. Napanood ko 2 weeks ago. The most notorious prison. Basta, mga ganon. May mga palabas yan tungkol sa prison systems all over the world. Ang pinaka-the best is Norway. Meron ding mga malala na mga prisuhan. Although, hindi pa na-feature doon ang Pilipinas. But, alam ko, isa na po ang Pilipinas sa pinakamalalang kondisyon ng prisuhan. So, ang gusto ng korte, na dapat ang gobyerno, itaas naman nila ang standard ng welfare ng mga preso. Kasi tao pa rin sila, di ba? Kaya nga, PDL. Person deprived of liberty. Kaya hindi lang siya labas-labas. Kailang tao pa rin. So, napaka-substandard ngayon ang mga prisuhan natin na nakikita ng Supreme Court na kulang ang aksyon ng gobyerno. So, ito, bago talaga i-implement, mabuti ang Supreme Court nakinig. So, ang Bucor, through General Katapang, nag-submit ng petition opposing yung plano na kung naman, we are now addressing it. Mayroong sinasabi niya na 5-year development plan. Meron daw 5-year development and modernization plan 2023 to 2028 para mag-build ng mga prison facilities. Hindi lang. Wala. 5 years, wala pa. Kaya, ako, natutuwa po ako dito sa move na ito ng Supreme Court. Sana ituloy na nila yung pag nakita ng korte na, hoy,
Bakit hindi nyo pa ano? So, ang korte, yung writ of kalayaan sa aking is i-direct na nila ang Bucor o ano na, i-release na yan. Sobra na yan, yung mga matatanda. Kasi ang contention ng Bucor chief na pabayaan na lang daw ang executive yung ganyang trabaho. Kasi yung pagpapalabas ng preso, ano yan, authority ng presidente. Yung bang parole, probation, o anong tawag nun, yung palayain na lang, kailang napakabagal eh. Dahil sa napakabagal ang sistema sa executive branch, kaya naiipon, dumadami ang naprepreso na napakababa naman ang conviction rate. Yung mga itinapay na kaso ng PNP, prosecutor, pagdating sa korte, wala, dismiss. So, salamat ako. Natutuwa ako at nakialam na ang Supreme Court. So, dapat hindi nga trabaho ng Supreme Court yan. Kaya lang, kikita nila, mayroon silang Committee on Human Rights. So, ulitin ko, last year pa yan na plinano ng Supreme Court at hopefully, before the end of this year, ma-implement na mayroong continuing order, writ of kalayaan. So, kondisyon, bilisan nyo. Sabi ng Supreme Court, bilisan nyo ang pag-improve ng mga facilities para maging human standard naman ang ating mga presuhan. Pag hindi, ito na, court order na yan. Yun na, yung writ of kalayaan. I-present nyo itong mga preso na ito. Present nila yung tao, yung matagal na. Palayain. Yun. May power po ang Supreme Court na magpalaya. Kaya, ibig sabihin, ang justice system natin it's working well. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mataas pa ang respeto ko sa ating judiciary, lalo na ang Supreme Court. Even, itong mga lower courts, okay naman. Tignan nyo yung pag-absuelto kay General Palpara. Di ba? So, yun po, independence ng ating korte. Nakikita nila yung katotohanan, kaya ina-absuelto. Although, masama lang dahil 2 kaso ang na-file kay General Palparan. Yung isang kaso, convicted siya, kaya nakakulong. Yung isang kaso, acquitted, yun. Balanse ang ating korte, maganda. Ang hindi lang maganda itong Department of Justice na habang nandyan ang ating Secretary Boying, wala na akong tiwala. So, mabuhay po ang Supreme Court. Sana tuloy na yan. Huwag nyo nang pakinggan ang petition ni General Katapang na huwag ituloy ang writ of kalayaan. Ibig sabihin, hanggang matapos ang termino ng Pangulo, every year, tuloy-tuloy ang pag-import natin ng bigas galing sa Vietnam. So ito, nabigla po ako kasi India na naman. Imported rice from India. So, ano po ang mangyayari sa mga farmers natin kung babaha ang merkado ng imported rice? Eh talagang malulugi ang mga farmers. Ngayon, bumibili po tayo. Itong ating grupo, yung pagtulong sa Talaan City. Nagkanbas ako ng presyo ng bigas dito sa Cagayan de Oro. Nako, ang mga imported rice, mga 1,350 pesos ang presyo, yung 25 sacks, 25 kilogram na sako. Naghahanap po ako ng local kasi expected mas mura ang local. 1,100, di doon na ako sa local. Naku, yung dati kong pinagbibilhan na bodega, sabi niya, wala kaming local, sir.
Puros imported yan. Anong ibig sabihin nun? Anihan ngayon eh. Bakit? Walang local rice. Ang aking duda, yun na yung meron na tayong rice cartel sa Pilipinas. Itong mga smugglers, holders, isa lang yan, mga big time rice traders, binibili nila ang palay ng ating mga farmers, tinatago, iniimbat yan. Tapos, dito sila nagbebenta ng mga may mabili na local rice, napakababa naman ang quality. Red, mangitim-itim na. Bakit ako bibili doon na halos hindi na makain ng tao, yung local. So, yun po ang problema natin. Bakit ang ating gobyerno nakafocus na lang sa pag-import ng bigas? Ipinagmamayabang ng ating gobyerno na tumaas ang ani natin itong quarter nito. Mas mataas ang ani ngayon kumpara yung the same period last year. Bakit mag-import na naman? Yun po ang hindi ko maintindihan. Isa na lang ang sagot niyan. Because of this, there is money in importation. At dyan na rin sasabay ang mga smugglers. Kaya ang laking bagay yung pag-approve ng rice tarification law. Kasi yung batas na yon nag-open up na ng gate para ang imported rice. Bahala ng mga traders. Hanggang gusto nila mag-import, importan. Wala nang control ang gobyerno. So, kawawa ang ating mga farmers. Okay? So, I don't know kung kailan darating yung rice import from India. So, speaking of import, dito na, balik tayo sa projection. Tama talaga yung projection ng United States Department of Agriculture. Anong projection? By next year, ang Pilipinas na ang pinakamalaking rice importer sa buong mundo. Okay, ito po yung tanong. According to US Department of Agriculture, the Philippines has overtaken China as the world's top importer of rice. So, ang estimate po na i-import ng Pilipinas next year is 3.8 million metric tons. Yung China with the population of 1.3 billion, projected import ng China is only 3.5 million metric tons. So ikumpara mo ang populasyon natin ang atin 117 million. China 1.3 billion. Halos lang tayo, wala pa tayong 10%. Bakit? Ang laki ng ini-import nating bigas. Ibig sabihin, mahina na tayo sa production ng bigas. Tapos, yun ang ipinagmamayabang ng Pangulo na ayaw niyang bitiwan ang Department of Agriculture kasi gusto niyang tulungan ng mga farmers. Bakit hindi ma-increase ang ating rice production? Hindi ko maintindihan. Nandito ang IRRI, International Rice Research Institute, nandyan sa Los Baños, Laguna. Technology-wise, meron tayo. Yung USEC Lucado, Leo Sebastian, matinong scientist yan. Napatunayan niya na ang galing niya dahil naging consultant siya ng Vietnam sa rice production doon
at binigyan siya ng highest civilian award sa Vietnam for increasing yung Vietnam's rice production. Kaya nag-e-export na ang Vietnam ng bigas. Ang largest volume ng imported rice natin galing sa Vietnam. Ang tumulong dyan si Yusek Leo Sebastian. Siya ang ating Undersecretary for Rice Industry. Nandito yung magaling. Meron tayong workforce na masisipag. Climate, okay tayo. Mali, yung bagyo, lahat man tayo nababagyo. Bakit hindi tayo makaproduce ng enough rice para sa ating ano? To me, it's a question of leadership and political will. Wala. Akala natin like father, like son, di ba? Bakit bumoto tayo dito sa PBBM na ito? Kasi yung tatay niya magandang record. Ang record ng tatay niya, sagana tayo sa pagkain, panahon niya. Tayo ang nag-i-export ng bigas dahil may masagana na ito. Ako, asang-asa ako na pag-upo ng isang Marcos Jr. na presidente, masosolve yung problema natin sa pagkain. Kaya ako, naniwala ako sa promise na magiging 20 pesos per kilo ang bigas. Naniwala ako doon. Kaya ano ngayon? Wala, budol tayo. Pasensya na lang. Ganyan nagkakamali ang tao. Ito, may reklamo ang isang farmers group, yung Sinag. Baka daw ngayong Nobyembre, babalik na naman yung artificial presyo ng bigas. Tataas na naman. Yun ang pangamba ng Sinag. Samahang Industriya ng Agrikultura sa Pilipinas. Yun. November. So, kaya ang recommendation ng Sinag, Farmers Group, kung pwede, November, magkaroon ulit ng price ceiling. Temporaryo lang para hindi magkaroon ng artificial price increase. So, nakakabahala. Kasi yung sa ngayon, yan, mga 40, bumili ako ng bigas para sa Talandig, 10 City, 48 pesos per kilo. Okay na yun. Wag lang yung 60. Ang promise ng DA magiging 36 daw dahil ting-ani. Kailan wala. Yung bababa pa ang presyo, wala na yan. Maligaya na tayo kung ma-maintain yung 40 hanggang 50. Wag lang mag-60 ulit. So, anong diferensya? Ang ating mga nakaupo ngayon. Wala talagang puso sa mga nasa laylayan ang kanila oras ganito. Kaya, import, Department of Angkap, Secretary of Department of Angkap, walang iba kundi ang ating Pangulong Marcos. Mabuhay ang mga angkateros. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang walang sawa nga na binabanata ni Rimulya at si Katapang itong si DJ Bantay. Ngunit ngayon nga ay talagang nakakarma.